Tako, eto mga kababayan, no? Ang botohan po para sa impeachment ni Sara Duterte sarado na nga po ba at mai-impeach na nga ba itong si Sara Duterte? Okay, so yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so shoutout sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga palagi po nandiyan dyan. Maraming salamat po sa inyo at shoutouts po sa inyong lahat. At palagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. At ito na nga pag-usapan natin mga babayan. No? Ito po ay ayon dito no, kay Attorney Bueno mga kababayan. Sabi po ni Attorney Bueno mga kababayan, no, tila overquota na no, sa boto ang impeachment laban po dito kay Sara Duterte. No, so aalamin po natin yan mga kababayan dahil marami po talagang nag-aabang at alam ko naman no, na masyado na po tayong parang naririndi na tungkol dito sa usapin ng impeachment na to. Pero sarado na nga ba ang botohan para po dito kay Sara Duterte mga kababayan? Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan, right? So tara, let's go. At muli po natin tatalakayin itong tungkol sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Pero alam ko no, na medyo nabuburyong na kayo dito sa usapan na to sapagkat Oo, mga babayan, alam naman natin no, na tila marami po sa mga babayan natin na tila nabubwisit na dito sa impeachment na to. Kasi hanggat hindi po natatapos itong impeachment na to mga babayan, marami po no, ang katanungan na nasa isipan natin. No, ito bang mga aligasyon laban sa kanya? No? Totoo? At para malaman po 'yan, dapat mag-proceed po. No, itong impeachment laban dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Kasi hindi ho biro 'yan eh. Kung meron silang ibinabatong akusasyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, dapat po ito pong kay Sara Duterte no, mas mauna na pong maimbestigahan at matapos na mga babayan. 'Di ba? Kasi hindi ho biro itong impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. No, lalong-lalo na doon po sa mga aligasyon no, na meron po silang mga kayamanan, mga babayan, no, na hindi po no, na i-declare at hindi po alam no, kung saan po nanggaling. Sabi nga nila, ill-gotten wealth po ng mga Duterte. 'Di ba? Dapat maipaliwanag po 'yan. kapag binuksan niyo yung cellphone niyo, laptop or tablet niyo, no, pagtingin niyo sa Facebook, impeachment, pagtingin niyo sa TikTok, impeachment pa rin. Lalo na pag binuksan niyo yung inyong YouTube channel, puro impeachment ang issues na pinag-uusapan ng halos lahat ng ating mga kababayan. No, minsan nakakahilo, di ba? Parang isang case study na walang katapusan. Maraming complainants, maraming respondents, ang daming motion for reconsideration. At minsan yung statements parang galing lang sa mga mga affidavit of lies, di ba? So nakakalito, no? Pero sa kaso nitong si Vice President Sara Duterte ay may obligasyon tayong bantayan talaga to. At dahil alam naman natin dyan sa mataas na kapulungan medyo maraming kakampito at kinakailangan ng konting pressure o lakas ng boses ng sambayan ng Pilipino nang hindi mabaliwala ang mga ebidensyang ipipresenta ng prosecution panel. Ako, yan po yung isang problema, no? Diyan po sa Senado, mga kababayan, no, alam natin na napakalakas po no, ng suporta kay Sara Duterte po diyan. Aabangan natin, mga kababayan, no, yung mga posibilidad po no, na mangyari at marami pong nagsasabi no, na mukhang ito pong impeachment kay Sara Duterte pagdating po sa Senado mukhang may laban po. No, mukhang ma-dismiss po ito pagdating sa Senado. 'Di ba? Kaya nga nung una, 'di ba, sabi nila sa Korte Suprema wala daw due process, no? Ito pong ginawa ang Kongreso. Ngayon, nung nagkaroon po ng hearing mga babayan, no, chine-check pa rin nila yung due process po hindi po sila umaattend.
Tapos biglang sasabihin nila, bilisan daw, papuntahin na sa Senado. Doon pa lang magtataka ka na eh. No, doon pa lang magtataka na kayo, mga kababayan, kung bakit ngayon, tila nagmamadali sila, no, na paakyatin ito sa Senado. Di ba? The impeachment trial proper. Pero ngayon, pag-usapan natin yung huling balita na napakinggan ko. Ang balita kasi may higit kalahati ng mga congressman ang gusto nang sumama sa nakakarami na i-transmit ang articles of impeachment, aprobahan ang articles of impeachment pag ito ay nasa plenaryo at pinag-uusapan na. Nako, mahigit kalahati, mga kababayan. So, doon pa lang, kung totoo man po, no, na mahigit kalahati po ng mga congressman, gusto na pong tapusin yung impeachment na yan sa plenaryo, tapos na po usapan. No? Diretso na po sa Senado yan. Diba? Bakit kaya ngayon mapapaisip kayo, bakit kaya nagmamadali sila, no, na iakyat agad sa Senado yan? Anong meron? Tuloy. No, at nang tuloy-tuloy na yan, no, na magkaroon ng trial. Para matapos na, mga kababayan. Itong impeachment complaint kay Sara Duterte, sumasakit na ang ulo ng taong bayan dito. At mas marami pa tayong dapat tutukan na problema, mga kababayan, kaysa po itong mga problema na to. No, actually, mahalaga po itong impeachment, no, ni Sara Duterte para mapanagot po sila kung sila ay totoong may mga kasalanan. No, kailangan po yan. No, para sumunod po tayong lahat sa due process, no, sundin natin ang saligang batas, mga kababayan. Pero kung nakikita naman natin na parang binabalasubas na nila sabi nga no, pagka maliliit na mamamayan, no, pagdating sa batas, walang laban. Pero pagdating po sa mga may pera, no, sa mga nakaupo sa pwesto, yung batas na yan, mga kababayan, parang baliwala lang sa kanila. Pinaglalaruan lang nila. Yung mga taong may pambayad sa abogado. Di ba, mga kababayan? Pero bago po tayo mag-react doon sa more than one half, no, na sinasabi na more than one half ang pipirma na against Vice President Sara Duterte para ma-impeach na. Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng batas, no? Alam niyo po sa impeachment, wala pong automatic conviction or dismissal kapag nakuha yung pirma ng majority sa plenaryo o nakuha yung 1/3, no? Ito po ay isang pagsasampa lamang ng formal complaint doon sa Senado laban sa Vice Presidente. So wala pa talaga yung desisyon ng impeachment trial court. No, formally, kapag pumirma doon sa articles of impeachment, itatransmit lang sa Senado. Okay? Kasi yung Kongreso dito parang umaakto lamang prosecution panel, no, or prosecutor or fiscal. Yung Senate naman ay biglang magbabago ang anyo at mula sa pagiging mambabatas ay magiging mga hukom. Biruin nyo, may mga hukom pala tayong dating artista, no, action star, no, dating military, no, lahat yan magiging hukom regardless of their previous background, di ba? Kaya nga, mga babayan di ba, yung mga makikita natin, no, na ito pong impeachment na to noong nakaraan, di ba, dire-diretso hanggang Senado, tapos pagdating sa Senado, napigilan po, inakyat sa Korte Suprema. So, mula doon, kung titignan natin, mga babayan, tila kumukuha sila ng oras. No? Parang ano to delaying tactics yung nangyayari dito, mga babayan. Bakit kaya nagkakaroon ng delaying tactics? No? Kaysa hinarap na kagad nila yung impeachment na yan, di sana tapos na noon pa lang. No? Bakit ngayon, kung titignan natin, na yung palang mga nangyari noong nakaraan sa impeachment na to ni Sara, parang delaying tactics po. No, para malinis nila yung mga naging problema o para makagawa sila ng paraan na mapatalsik yung ating Pangulo at makaupo na itong si Sara Duterte. Kasi kung maalala natin, no, marami pong naging hakbang, no, dito po sa naging impeachment ni Sara Duterte noong last year. After po yan ay ma-dismiss, maraming naging hakbang maraming naging effort, no, para patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po yan lahat nagtagumpay. 'Di ba? Kasi most likely or mostly
Yung mga effort po na yun na nakita natin ay para patalsikin po yung ating Pangulo at maiupo na kaagad itong si Sara Duterte. At kapag naupo na po kaagad itong si Sara Duterte, mga kababayan, ang possible na mangyayari po, no, na senaryo, alam naman natin na ito yung posible talagang kalabasan. Mahahawakan na niya lahat. So mababaliwala na yung impeachment na yan. Matatakot na sa kanya itong mga kongresista na to. Mapapatay na kagad yung impeachment. Posibleng ganun po yung mangyari. 'Di ba? Kaya gustong-gusto nilang patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos para mapigilan po yung impeachment ni Sara Duterte. Ang problema, hindi nila na i-proceed no yung planong pagpapatalsik sa ating Pangulo. Lahat po ng plano ay nag-fail. No, kaya naman itong impeachment ni Sara ay nagtuloy-tuloy po. 'Di ba? So nagkaroon ng delaying tactics, mga kababayan, para hindi po ma-impeach etong si Sara Duterte. 'Di ba? So, para rin itong legal na panliligaw. Itong congressman na nagsasabing gusto kitang sampahan ng kaso. Pero minsan yung besi mo, 'di ba, sa nung high school or college tayo, nakikialam yan no, pag may nanliligaw sa'yo at sasabihin, busted din mo yan. Umaasa lang yan sa kaban o sa pondo ng mga magulang niya. Alaw sa atik yan na besi, no? Baka mamaya mag-isyota mo yan na piperahan ka lang yan, uutangan ka lang ng uutangan yan, mas mayaman ka pa dyan, no? So, mangyayari, anong gagawin ng nililigawan? Naaprobahan ba or babasti din? Normally, siyempre, nakikinig yan sa nakapaligid sa kanyang mga besi niya. So, doon tayo papasok ngayon. Okay? So, kasi itong impeachment, alam niyo po, parang may pagkakahalin tulad yan sa bar exam. Parehong mahirap pumasa. Parehong punong-puno ng pressure yan. At parehong may mga tao nagsasabing masyadong mababa yung passing rate at masyadong mataas yung standards ng mga nasa taas, yung mga bar examiners, no? Lalong-lalo na yung chairperson ng bar exam. That is almost similar to that, no? So, balik tayo dito sa Kongreso, no? Ano ba ang kailangan talagang numero? Ano ba yung magic number dyan sa Kongreso para itong impeachment ni Sara Duterte dire-diretso na doon sa Senado? Dito po tayo madalas sa malito, mga kabueno, mga kompanyeras, mga amigos at mga amigas. Kasi sabi sa balita, mahigit kalahati na ang susuporta. Yan yung balita di ba? Pero alam niyo po ba, sa 1987 Constitution, hindi po kailangan ng majority para umusad ang kaso at ito ay dalhin sa Senado. Ito po yung tinatawag nating express provision of the law. Malinaw, hindi na kailangan ng legal interpretation pa. Hindi mo na kailangan pumunta sa Supreme Court para magkaroon ng legal interpretation of the provision of the Constitution. 1/3 lang po, no, ng pirma ng lahat ng kongresista. So hindi mo kailangan ng more than 1/2, no? At 1/3 nga lang ang sinasabi ng ating saligang batas. Ganito yan. Let us illustrate. Kung nasa 300 plus sila, mga 100 na pirma lang ang kailangan ng kongresista para ma-endorse na yan sa Senado. Pwede na yan 100 or 101 na para to be sure. Ito yung tinatawag na sufficient compliance sa requirements imposed by our existing laws or by the 1987 Constitution. Ngayon, kapag nakuha mo na yan, yung magic number na yan, parang motion for elevation na agad yan. Okay? Dire-diretso na yan sa Senado. Wala nang preliminary investigation, walang hearing, walang technicalities. Parang nag-grant agad ng petition for certiorari o diretso agad sa taas. Ganun po yan. Kabilis. Forthwith, transmit to the Senate ang articles of impeachment. Pag may 1/3 ka, yung nakuha mo yung magic number. No need for more than 1/2. Pero ang question dito, bakit pinagmamalaki nila yung mahigit na kalahati na suporta na nakuha na dyan sa Senado? Paliwanag natin. Kasi, kapag majority na, hindi na lang ito compliance, mga amigos, mga amigas.
Ito po ay matatawag na nating overwhelming evidence na hawak nila ang proseso. Kapag sinabi nila, iakyat na, mangyayari yan at mangyayari bago pa matapos ang reading of charges. Di ba? Maalala nyo nung panahon ni Era Estrada, di ba, binabasa pa lang halos lahat ng lulundagan na sa tuwa para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado. Okay? Sa totoo lang, ang hirap kuhanin ito. Itong 1/3 votes na to. No? Alam nyo, yung ibang congressman, parang mga witness lang din yan eh. Kapag nakita nilang ang dami-dami ng pumirma, sasama na rin dyan yung iba. Makikiride on na. I signed this document voluntarily without force or intimidation. Basta may kasama ako, sasama na ako. Parang ayaw nila mapag-iwanan sa list of deponents. No? Nagsisisakay lang yan sa Parang sa sama-sama agos na. ng Sabay sa agos. tubig, no? Sa dagat, no? Pag hindi mo sinakyan yung agos, nako, tapos nakita ka ng tao, ay, hindi po mirma yan. Kung popular vote yun, ano ka next election? Ganyan po yan, no? So, ang talagang mga original na naninindigan dyan, yung 101 plus, no? At dito, isa pa. Tingnan din natin yung 1-year bar rule. May tinatawag po tayong 1-year bar rule sa ating saligang batas, no? Pero paalala, hindi ito bar na iniinuman katulad ng KTV bar ni Mike Defensor. Ibang bar to, no? Dito, hindi mo kailangan na may beer para ma-absorb ang mga legal principles. Hindi mo kailangan ng katable katulad doon sa KTV bar na na-raid ni NBI Director Matibag, no? Na ginagawa palang prostitution din. Okay, dito iba ang sinasabi ng batas. Isang beses lang pwede mag-file ng impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng 12 buwan. Yan po ang sinasabi ng batas. No? Ito yung tinatawag nating res judicata. Okay? Kapag nag-decide na, bawal na ulitin sa parehong grounds. Yan po yung may iksing paliwanag sa res judicata. Okay, tandaan yan para meron kayong napupulot na mga legal terminology. Na-desisyonan na yan on the same grounds. Res judicata. Huwag mo nang ulitin yan. Okay? Kapag nag-file na, tapos mahina ang ebidensya, na-dismiss, final and executory na yan. Maghihintay ka pa uli ng another 365 days bago sumubok ulit. Parang appeal period. Kapag lumampas na yung deadline, lapse of right na, wala nang magagawa, no? Doon ka na sa kangkungan. Di ba? Pupulutin ka sa kangkungan. Kaya gustong-gusto nila yung more than half na suporta. Kasi sigurista yung mga politiko, no? Medyo may gulang ng konti pag politiko, no? Hindi yan basta sumasabak doon sa mga alanganing numero eh. Ayaw nilang mapapama kasi iniisip niya next elections eh. Di ba? Alright, so yan mga kababayan, So, kayo po ba ay pabor o sang-ayon na ito pong impeachment ni Sara Duterte ay maiakyat na sa Senado at mapagbotohan na kagad, no? Kung ito po ba ay may probable cause at maiakyat na po sa Senado. Okay, so yan po ang inyong i-komento dyan sa ibaba. At syempre hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs. It's sa Mobs TV. Peace and out.